Malamig. Yun lang ang nararamdaman ni Charlotte habang hinihintay ang paglabas ng kanyang amo sa Terminal 1 ng Pearson International Airport sa Toronto. Tumingin siya sa kanyang relo. Magka-alas 10 na wala pa rin siya. Sabi niya 9:30 ang lapag. Bulong niya sa sarili habang hinihimas ang kanyang mga braso para labanan ng ginaw na tumatagos sa kanyang makapal na coat. Hawak niya ang isang puting karatula na may nakasulat na Mr. Anderson, Private Pickup. Sa kabilang kamay naman ay ang kanyang cellphone na biglang umilaw. Isang chat mula sa kanyang fiancé na si Harold. Love, kumain ka na ba? Sabi ni Mama, kailangan daw natin ng dagdag na 20k para sa tiles ng banyo. Medyo mahal pala yung gusto niyang design, pero sabi ko sige na, para maganda ang bahay natin pag uwi mo. Napabuntong hininga si Charlotte. Tiles na naman. Noong nakaraang linggo lang, pintura ang hinihingi nila. Bulong niya. Magtitipa na sana siya ng reply nang biglang bumukas ang arrival gate at dagsa ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Nandito na siguro siya, sabi ni Charlotte. Tinago niya ang phone at tinaas ang karatula. Sa gitna ng dagsaang mga tao, pilit niyang siniksik ang sarili sa unahan. Excuse me, sorry, just passing through. Sabi niya habang nakikipag-unahan sa pwesto. Dahil sa pagmamadali at pagod mula sa 10 oras na shift sa nursing home, hindi napansin ni Charlotte ang isang matangkad na lalaking mabilis ding naglalakad mula sa kabilang direksyon habang may kinakausap sa phone. Ouch! Napasigaw si Charlotte nang tumama ang balikat niya sa matigas na braso ng lalaki. Nawalan siya ng balanse at nabitawan ang lahat ng hawak niya. Nagkalat ang kanyang karatula, sling bag, mga resibo sa sahig. Oh my goodness. I'm so sorry, miss. I wasn't looking at my path. Mabilis na sabi ng lalaki sa wikang Ingles. Isang baritono at napakakalmadong boses ang narinig ni Charlotte. No, it's actually my fault. I'm sorry I was in a hurry. Sagot niya, na napa-English na rin dahil sa gulat. Agad siyang lumuhod sa sahig para pulutin ang mga gamit niya. Hiyang-hiya siya dahil pakiramdam niya nakaharang siya sa gitna ng daan. Let me help you with those papers. Sabi ng lalaki. Lumuhod din ito para tulungan siyang damputin ang mga nagkalat na resibo at ang karatula. Nang mag-abot sila ng tingin, tila biglang huminto ang ingay ng airport para kay Charlotte. Ang lalaking nasa harap niya, matangkad, nakapormal na itim na coat, at napakadesente na itsura. Pero, ang pinaka nakakuha ng atensyon niya ay ang mga mata nito. Here is your bag, miss. Sabi ng lalaki habang inaabot ang sling bag niya. Thank you, sabi ni Charlotte habang napatingin sa lalaki. Ang ganda ng mata niya, kulay honey brown. Sa isip ni Charlotte, may kung anong gaan sa tingin nito na nakapagpakalma sa pagod niya. Sa sandaling pagkakadikit ng kamay nila, habang inaabot ang bag, naamoy ni Charlotte ang pabango ng lalaki. Hindi matapang at hindi rin matamis. Sakto lang, halatang panlalaki. Isang pabango na sobrang bango at tila tumatak agad sa kanyang isipan. Are you alright? You look really exhausted. Did I hit you too hard? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Bahagyang namula ang pisngi ni Charlotte. I'm just fine. It's just been a very long day at work. My apologies again. Tumayo na sila pareho. Inayos ni Charlotte ang kanyang bini na bahagyang tumagilid. You should take it easy. Driving home might be difficult tonight. The snow is getting heavier outside, so please mag-iingat ka sa pagmamaneho pa uwi. Nanlaki ang mata ni Charlotte. Pilipino ka? Gulat niyang tanong. Tumawa ng bahagya ang lalaki. Isang mahinang tawa na tila musika sa pandinig ng dalaga. Halata ba sa accent ko? O dahil lang sa sinabi ko mag-iingat ka? Kasi hindi ko inakala. I mean, bihirang-bihira ako makakita ng kababayan dito sa Terminal 1 na ganyan ang suot. Salamat po pala sa tulong ha. Nakakahiya. Nagkalat pa ako sa harap mo. Wala nga naman. Is this for work?
Mr. Anderson? Tanong ng lalaki sa Tagalog, habang tinuturo ang karatula ni Charlotte. Opo, amo ko. Kanina ko pa nga hinihintay. Medyo masungit pa naman yon pag pinaghihintay ng matagal. I see. Better get back to your position then. Ayaw natin mapagalitan ka ng boss mo. Sabi ng lalaki. Tumingin siya sa kanyang relo at tila may hinahanap din. I have to go too. Baka hinihintay na din ako ng mga kasamahan ko. Sige po. Salamat po ulit. Sabi ni Charlotte. Charlotte! Biglang sigaw na isang matandang lalaki sa di kalayuan. Ang amo niya na si Mr. Anderson na halatang iritado na. Where have you been? I've been standing here for 10 minutes. Nagulat si Charlotte at agad kinabahan. I'm here, Mr. Anderson. I'm so sorry, sir. Dahil sa takot mapagalitan at baka ma-report siya sa agency, mabilis na tinalikuran ni Charlotte ang lalaking may honey brown na mata. Ay, naku, pasensya na talaga, kailangan ko ng tumakbo. Salamat ulit sa tulong, kabayan. Wait, Miss Charlotte! Tawag ng lalaki mula sa likuran. Narinig ng lalaki ang pagtawag ng amo niya kaya nalaman nito ang pangalan niya. Narinig ni Charlotte ang pagtawag sa kanyang pangalan, pero dahil galit na ang kanyang amo at baka matanggal siya sa trabaho, hindi niya na ito nilingon. Sorry, I really have to go. Sigaw na lang niya habang nagmamadaling tumatakbo patungo kay Mr. Anderson, na ngayon, abala na sa pagrereklamo sa dami ng kanyang maleta. Sa bilis ng kanyang kilos at sa taranta, hindi niya napansin na nahulog ang kanyang panyong puti mula sa bulsa ng kanyang coat habang kinukuha niya ang susi ng sasakyan. Naiwan ang lalaki na nakatayo sa gitna ng dagsang mga tao sa airport. Napansin niya ang puting panyo na nahulog ni Charlotte at agad niya itong pinulot. Tumingin siya sa direksyong nilakaran ng babae, na hirap sa maleta ng amo. Napansin niya ang munting ID na bahagyang sumilip kanina sa bulsa ng coat nito. Charlotte, nurse assistant. Yun ang nabasa niya. Bahagya siyang napangiti. Sana, makita pa kita ulit. Sabi niya bago tumalikod at maglakad papunta sa direksyon ng mga flight crew. Samantala, habang bitbit ni Charlotte ang mabibigat na maleta ni Mr. Anderson patungo sa parking lot, pinabalot siya ng lamig ng Canada. Pero sa bawat hakbang niya sa gitna ng makapal na snow, hindi niya makalimutan ang perfume ng lalaki kanina. Anong klaseng pabango kaya yon? Ngayon lang ako nakatagpo ng ganun kabangong lalaki. Sabi niya sa sarili, habang nilalagay ang huling maleta sa likod ng sasakyan. At yung mga mata niya, at parang nakita ko na yun dati sa panaginip ko. Charlotte, what are you mumbling about? Get in the car and let's go, I'm tired. Sigaw ng amo niya mula sa loob ng sasakyan. Yes sir, coming! Sagot niya, habang mabilis na sumakay sa driver's seat. Nagsimulang magmaneho si Charlotte sa gitna ng madilim na kalsada. Binuksan niya ang heater, pero tila hindi sapat ang init nito para alisin ang kaba sa dibdib niya. Sa gitna ng pagod, puyat at pressure ng pamilya niya sa Pilipinas, na laging pera ang bukang bibig. Ang mukha ng estrangherong may honey brown na mata, ang tanging naging magandang bahagi ng kanyang gabi. Kinapa ni Charlotte ang kanyang bulsa para kunin ang panyo, at pahirin ng konting pawis sa kanyang noo kahit malamig. Nasaan yung panyo ko? Tanong niya sa sarili. Hinalughog niya ang bulsa pero wala ito roon. Napabuntong hininga na lang siya. Baka naiwan ko sa airport sa sobrang taranta kay Mr. Anderson? Hayaan na nga lang, panyo lang naman yun. 5:00 pa lang ng umaga gising na si Charlotte. Kahit paramdam niya ang bigat ng katawan mula sa pagsundo sa kanyang amo kagabi, kailangan niyang bumangon. Sa maliit niyang apartment na halos kasya lang ang isang kama at maliit na mesa, binuksan niya ang cabinet sa kusina. 2 pakete na lang ng noodles ang natitira. Kailangan ko na naman mag-grocery pero wag na muna. Sa susunod na linggo na lang para tipid. Ano niya sa sarili? Ininit niya ang tubig. Inihanda ang kanyang kape. Ito ang kanyang almusal. 1 basong kape at 2 pirasong tinapay na binili niya noong nakaraang 3 araw. Pagkatapos kumain, mabilis siyang nagsuot ng kanyang uniform. Ang unang shift niya ay isang nursing home. Yun ang main job niya. Pagdating doon, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ingay ng mga makinang pang-monitor. Charlotte, si Mrs. Higgins sa room 302. Kailangan palitan ng diaper at pakainin. Medyo masungit siya ngayong umaga kaya mag-ingat ka ha.
sabi ng kanyang head nurse. Opo, ako na po ang bahala. Sagot ni Charlotte na may pilit ng ngiti. Si Mrs. Higgins ay isang matandang Canadian na laging galit sa mundo. Pagpasok pa lang ni Charlotte, isang una na agad na lumipad patungo sa kanya. I told you! I don't want that porridge! It tastes like a paper! Sigaw ng matanda. Mrs. Higgins, you need to eat to be strong. It's delicious. I added a little honey. Mahinahong paliwanag ni Charlotte habang pinupulot ang unan. Sa loob-loob niya, gusto niya nang umiyak sa pagod. Pero naisip niya ang tiles na hiningi ni Harold. Kung di siya magtitiis dito, walang pambayad sa Pilipinas. 8 oras na lumipas sa nursing home. Buong maghapon siya nagbuhat ng pasyente. Naglinis, nakinig sa reklamo. Akala niya tapos na ang pagod niya, pero hindi pa. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, nagpalit siya ng damit sa banyo ng ospital. Mula sa nurse assistant, lilipat naman siya sa isa pang trabaho. Sumakay siya sa lumang kotse at binuksan ang food delivery app. Isa ito sa mga extra niyang hanap buhay. Bawat tip na natatanggap niya, kahit maliit lang, maingat niyang inilalagay sa sobre. Alam niyang bawat dolyar ay mahalaga. Para sa pintura ng gate. Bulong niya habang inilalagay ang barya sa sobre. Inabot na siya ng 7:00 ng gabi sa kalsada. Gutom na siya. Pero imbes na bumili ng masarap na burger sa nadaanan niyang fast food, uminom na lang siya ng maraming tubig. Mamaya na lang sa bahay, may noodles pa naman. Pagpapalakas niya ng loob sa sarili. Pero hindi pa doon nagtatapos ang araw niya. 8:00 ng gabi, dumadaan siya sa bahay ng isang kapwa Pilipina para magplansya ng mga damit. Dagdag kita din yon. Halos 2 oras siya nakatayo. Sunod-sunod ang galaw ng plancha. Kasyang bayad. Agad niya itong tinatabi para sa padala. Bandang 10:00 ng gabi, saka lang siya nakauwi. Pagod ang katawan niya, habang hinuhubad ang sapatos at nauupo sa tabi ng mesa. Kinuha niya ang cellphone at sinilip ang bank account. Halos 90% ng kinita niya sa buwan, ipapadala sa Pilipinas kinabukasan. Ang matitira sapat lang para sa renta, kuryente at ilang pakete ng noodles. Biglang tumunog ang messenger niya. Ang stepsister niyang si Crystal. Ate, nakita ko yung bagong sapatos sa mall. Bagay na bagay sa akin. Baka naman pwedeng isabay mo na sa padala mo bukas. Birthday ko naman next month. Gift mo na lang sa akin. Napapikit si Charlotte. Hindi man lang siya tinanong kung kumain na ba siya o kung kumusta na yung lagay niya. Ang tanging nasa isip lang nila ay pera niya. Sige Crystal, titignan ko kung kakasya pa. Reply niya. Kahit alam niyang ibabawas niya na naman yon sa pambili niya ng bagong winter coat dahil butas na ang suot niya. Nilagang noodles na may itlog, ang hapunan niya. Habang kumakain, naalala niya ang lalaking may honey brown na mata na nakabungguan niya sa airport kagabi. Sa gitna ng hirap ng araw-araw niyang trabaho, ang amoy ng pabango ng lalaking yon ang nag-iisang kakaibang naaalala niya sa gabing yon. Bukas sana, mas magaan. Bulong niya bago pumikit. Sa Canada, bawat dolyar pinaghihirapan. Pero sa Pilipinas, anak lang siya na pwedeng hinga ng pera anytime. Maagang gumising si Charlotte papunta sa remittance center. Pagkatapos ng ilang oras na pagpila, sa wakas, naipadala niya na halos buong sahod niya. Paglabas niya, hawak ang resibo, tila gumaan ng konti ang loob niya. Iniisip niya sa wakas matatapos na ang tiles at makakabili na ng gamot ng kanyang tatay. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, agad niyang kinuha ang cellphone para mag-video call. Sumagot ang kanyang tatay, pero hindi pa man siya nakakabati. Ang boses agad ng stepmother na si Linda ang narinig niya sa background. Oh, Charlotte! Tanggap na namin yung padala mo. Pero anak, parang kulang yata ng konti. Sabi kasi ng kontraktor, tumaas ang presyo ng semento ngayon linggo. Bungad agad ni Linda na may tonong tila nagrereklamo pa. Nay, sagad na po yan. Nag-overtime na po ako at rumakit para lang mabuo yung halagang yan. Mahinahong sagot ni Charlotte, kahit ramdam niya ang kirot sa dibdib. Biglang sumingit ang kanyang ama. Anak, intindihin mo na lang. Alam mo namang gusto natin matapos ang bahay niyo ni Harold. Saka yung maintenance ko sa high blood, baka pwedeng dagdagan mo sa susunod. Medyo sumasakit kasi yung bato ko. Baka kulang ang doses ng iniinom ko.
Bumuntong hininga siya. Opo, Tay. Gagawan ko ng paraan. Maya-maya pa pumasok sa frame ang kanyang fiancé na si Harold. Kasunod ng kanyang stepsister na si Crystal. Nagulat si Charlotte dahil gabi na sa Pilipinas. Oh, Harold. Oh, Harold, ba't andyan ka pa? Tanong ni Charlotte na pilit pinapasigla ang boses. Ano kasi love? Dumaan lang ako dito sa bahay niyo para i-check yung mga materyales na dumating. Alam mo naman, mahirap na baka manakawan tayo. Mabilis na sagot ni Harold habang umiiwas ng tingin sa kamera. Oo nga ate. Singit naman ni Crystal na nakasuot ng isang bagong t-shirt na tila pamilyar kay Charlotte. Dito na rin nag-dinner si Kuya Harold. Tulong-tulong kami dito habang wala ka. Nga pala ate, yung sapatos ko birthday ko na next month. Sarkastikong tumawa si Linda sa background. Hay naku Charlotte, intindihin mo na lang ang kapatid mo. At si Harold naman ay mabait yan. Laging nandito at tumutulong sa bahay. Siguro, kaya mabagal pa rin ang ayos ng bahay kasi, alam mo na, kulang ang pinapadala mo dyan. Nanuyo ang lalamunan ni Charlotte sa narinig. Night 3 na yung trabaho ko dito. Halos hindi na nga ako natutulog. Wala namang kaming sinabing hindi ka nagtatrabaho. Sagot ni Linda na may halong ngisi. Sinasabi ko lang ay baka kailangan mo pang magdagdag ng racket para matapos na yung pinapangarap nating lahat. Pagkatapos ng tawag, binaba ni Charlotte ang cellphone. Umupo siya sa gilid ng kama at tahimik na napatingin sa loob ng apartment. Doon na tuluyang bumagsak ang luha niya na kanina pa pinipigilan. Para sa bahay, para kay Harold, para kay tatay. Bulong niya sa sarili habang humihikbi. Hanggang kailan ba ako magiging ganito? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang mga kamay na magaspang na dahil sa trabaho. Ba't parang hindi sapat lahat ng binibigay ko? Kulang pa ba yung hindi na ako kumakain na maayos? Kulang pa ba yung halos mamatay na ako sa ginaw para lang may padala sa kanila? Napahawak si Charlotte sa dibdib dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Tao rin naman ako ha. Anak din nila ako. Pero tuwing tatawag sila pera agad yung usapan. Ni minsan, walang nagtanong kung okay lang ba ako dito. Kung nilalamig ba ako, kung may nakakain pa ba ako. Tumingin siya sa litrato nila ni Harold na nasa tabi ng kanyang kama. Harold, sabi mo, sabay nating bubuuin yung pangarap natin. Pero bakit parang ako lang yung nagpapakahirap? Ba't parang ang saya-saya niyo dyan habang ako dito? Hindi na alam kung paano pagkakasyahin yung matitira sa akin para sa susunod na 2 linggo. Lalong bumuhos ang kanyang luha. Pagod na ako. Pagod na ako maging ATM niyo. Pagod na ako magpanggap na okay lang lahat. Para niyo na akong pinapatay habang buhay pa ako. Ramdam ni Charlotte na sobrang bigat na ng kanyang pakiramdam. Hindi na siya mapakali sa loob ng kwarto. Parang mas lalo lang siya nasasakal kapag nandun siya. Kailangan kong lumabas. Ani niya sa sarili. Kahit saglit lang. Kailangan ko lang huminga at mag-isip. Kahit gabi na at madulas ang kalsada dahil sa snow, sinuot ni Charlotte ang luma niyang coat at lumabas. Dumiretso siya sa isang 24-hour grocery store. Samantala, tulala siyang naglalakad sa bawat pasilyo. Tulak ang kanyang cart na may lamang iilang dilata, gatas, at syempre ang paborito niyang noodles. Habang tinitignan niya ang mga presyo, otomatiko pa rin nagko-compute ang utak niya kung magkano na ba yung mababawas sa budget niya para sa sarili. Maya-maya pa, huminto siya sa tapat na isang shelf ng mga instant coffee. Gusto niyang kumuha ng isang partikular na brand na nakita niya naka-sale, pero nasa pinakataas itong bahagi. Inabot niya ito, tumingkayad pa siya, subalit sadyang hindi sapat ang tangkad niya. Sinubukan niya ulit, pero lalo lang siyang napagod at nainis. Ba't ba kasi ang taas ng lagayan dito? Inis niyang bulong sa sarili, habang pilit pa ring umaabot. Biglang isang matangkad na braso ang lumitaw sa gilid niya, at madaling nakuha ang kape. Ito bang hanap mo? Natigilan si Charlotte. Ang boses na yon, mababa, kalmado at pamilyar. Paglingon niya nanlaki ang mga mata niya. Sa harap niya ay ang lalaki may honey brown na mga mata na nakabangga niya sa airport noong nakaraang gabi. Hindi na ito naka-formal na coat. Ngayon, naka-dark blue na hoodie na ito na may makapal na padding. Gayunpaman, ang bango nito hindi pa rin nagbabago. Ikaw!
Yung sa airport. Ngumiti ang lalaki at muling lumitaw ang munting dimple sa pisngi nito. I was about to ask if you're okay this time. Hindi ka na ba nagmamadali? Napayuko si Charlotte dahil naaalala niya ang pagtakbo niya noong nakaraang gabi. Pasensya na talaga ah. Yung amo ko kasi, napakasungit. Salamat pala sa pagkuha mo nito. Wala nga naman. Ako nga pala si Renz. Charlotte ang pangalan ko. Pagkatapos sila magbayad sa counter, napansin ni Renz na tila wala sa sarili si Charlotte. Gabi na. Baka gusto mo muna uminom ng mainit. May malapit na convenience store dito. Tas may upuan sa labas. Treat ko. Dahil sa bigat ng loob na nararamdaman niya kanina sa apartment, hindi na tumanggi si Charlotte. Gusto niya rin ng kausap na hindi pera ang hihingin sa kanya. Pumunta sila sa isang malapit na 7-Eleven. Bumili ng mainit na choco. Tumambay sila sa isang bench sa labas, kahit malamig, dahil masarap damhin ang sariwang hangin. Dito ka rin ba nakatira malapit sa grocery? Sa kabilang kanto lang. Tipid sa pamasahe, nilakad ko lang para hindi na ako gumastos. Tsaka hindi naman masyado malakas ng snow ngayon. Matagal ka na ba dito sa Canada? Magtatatlong taon na rin. Nurse assistant ako sa isang nursing home. Pero marami din ako racket sa labas, delivery, plancha. Kahit ano na, basta may extra. Pero minsan nakakapagod din. Ba't mo pinili mag-Canada? Malaki naman ang sahod ng nurse sa Pilipinas, di ba kahit papano? Malaki? Okay. Sabi mo yan eh, pero siguro sapat lang para sa sarili. Pero kasi, pangarap ng tatay ko na makapagpatayo ng sariling bahay. Tapos gusto ko ring tulungan yung stepsister ko sa pag-aaral niya. Siyempre para na rin sa kinabukasan namin ng fiancé ko. Hindi na idinitali ni Charlotte ang tungkol sa mga tiles, sapatos, at sarcastic na stepmother niya. Pero sapat na yun para maintindihan ni Renz ang sitwasyon. So nandito ka para sa kanila? Tanong ni Renz. Ganun naman kami mga OFW, di ba? Kami yung sundalo na nasa malayo. Kala na marami nagpapakasarap kami dito kasi dolyar ang kita. Pero ang totoo, bawat dolyar dito katumbas ng puyat at pangungutya ng mga pasyente. Minsan, nakakalimutan na rin namin yung sarili namin. Alam mo Charlotte, bilib ako sa'yo. Pero wag mo sanang kalimutang tao ka rin. Hindi ka ATM machine. Importante rin ang nararamdaman mo. Natigilan si Charlotte sa sinabi ni Renz. Sa loob ng 3 taon, si Renz lang ang unang taong nagbigay sa kanya ng salitang, importante siya. Ang pamilya niya laging pera ang tinatanong. Si Harold laging tungkol sa bahay. Walang nagsasabi na, importante ang nararamdaman niya. Naramdaman ni Charlotte ang panunubig ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Salamat, Renz. Ngayon na ulit may nagsabi sa akin yan. I meant it. Nagpatuloy sila sa kwentuhan sa mga simpleng bagay tungkol sa paborito nilang pagkain sa Pilipinas at kung gaano kahirap mag-adjust sa winter. Sa loob ng 1 oras na yon, nakalimutan ni Charlotte ang sakit ng video call kanina. Pakiramdam niya nahanap niya ang isang maliit na isla ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay. Halika na, hatid na kita. Mapanganib na sa daan. At madulas na ang snow para maglakad ka lang mag-isa. Naku, wag na. Nakakahiya naman, Renz. Malapit lang yung apartment ko, kaya ko na to. Subalit hindi nakinig si Renz. Bigla nitong hinubad ang suot na makapal na outer coat at dahan-dahang isinaklay sa balikat ni Charlotte. Renz, ano ba? Wag na, may coat naman ako, okay lang. Suotin mo na. Huwag matigas ang ulo mo. Kapag di mo yan sinuot, bubuhatin kita hanggang apartment mo. Alin ang gusto mo? Banta ba yan? It's a promise. Nakangiting sagot ni Renz. Kaya naman, wala nang nagawa si Charlotte kundi isuot ang coat. Napakalaki nito para sa kanya. Pero ang init na ibinibigay nito at ang bango ni Renz na nakakapit sa tela, tila nagbigay sa kanya ng kakaibang seguridad. Habang naglalakad sila patungo sa apartment ni Charlotte, dahan-dahan ang kanilang hakbang dahil sa dulas ng kalsada. Hawak ni Renz ang siko ni Charlotte para alalayan ito. Salamat, Renz ha. Ngayon lang ulit may nag-alaga sa akin ng ganito. You're doing a great job, Charlotte. Pero sana pagbigyan mo rin ang sarili mo paminsan-minsan. You deserve to be happy too. Ibabalik na sana ni Charlotte ang coat. Pero pinigilan siya ni Renz. Isoli mo na lang kapag nagkita tayo ulit.
At least may dahilan ako para hanapin ka. Nang magpaalam sila, binigyan siya ni Renz ng isang matamis na ngiti bago ito tuluyang naglakad palayo. Katatapos lang ng mahaba at nakakapagod na shift ni Charlotte sa nursing home. Habang naglalakad siya papunta sa kotse para sa susunod niyang racket sa delivery, tumunog ang phone niya. Nang makita ang pangalan sa screen na pahinto siya sandali. Si Maricel yun, dating katrabaho niya sa Canada na umuwi sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Bakla, kamusta ka na dyan sa Canada? Eto bakla, kayod pa rin. Alam mo naman, kailangan makatapos ng bahay. Alam mo, pero Maricel, nakakaramdam na ako ng mali eh. Sa katunayan, nagdududa na nga ako. Duda saan, bakla? Tanong ni Maricel sa kanya. Kasi tuwing magpapadala ako, laging kulang. Bukod doon, kapag naghihingi ako ng litrato ng bahay, laging bukas na kaya lobat ang phone nila. 3 taon na ako dito. Wala pa rin silang sinesend na picture sa akin. Kahit isa man lang. Tumahimik si Maricel sa kabilang linya bago sumagot. Actually, Charlotte, yun talaga ang dahilan kung ba't ako tumawag eh. Kasi nakauwi na ako rito sa probinsya natin, di ba? Nung isang araw na padaan ako sa inyo. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Charlotte. Talaga? O kamusta? Maganda na ba yung bahay? Malaki ba yung pinagbago? Narinig ni Charlotte ang tahimik. Nabuntong hininga ni Maricel sa linya. Saka ito nagsalita ng mas seryoso. Charlotte, huwag ka magagalit ha. Pero napadaan ako sa tapat mismo ng bahay niyo. Bakla, walang nagbago. Yung pintura ganun pa rin. Yung bakod na sabi mo ipapagawa, sira-sira pa rin. Walang mga materyales sa bahay. Walang semento, walang kahit ano. Eh baka naman maling bahay yung nakita mo, Maricel. Natigilan si Charlotte. Biglang tumigil ang mundo niya sa gitna ng parking lot. Marami ng bagong bahay dyan sa atin, di ba? Baka naligaw ka lang. Charlotte, kababata kita. Alam ko kung saan ang bahay niyo at may isa pa. Nakita ko si Harold sa palengke kasama ang stepsister mo si Crystal. Baka dumaan lang sila doon para bumili ng ulam para kay tatay. Sinabi nga sa akin ni Harold na madalas siyang tumutulong sa bahay. Bakla, nakita ko silang dalawa eh. Nakaangkas si Crystal sa motor ni Harold. Yung bagong motor na sabi mo binili gamit ang pera mo? Magkayakap sila, Charlotte eh. Yung closeness nila ibang-iba para may something. Maricel, magkaibigan lang sila, saka close talaga si Harold sa pamilya ko simula pa nung una. Eh baka malisyoso lang yung mga tao dyan. Pero sa loob-loob niya naalala niya ang huling video call at ang pag-iwas ng tingin ni Harold. Charlotte, gising! Ano ka ba? Pinagpapalit ka na ng fiancé mo sa sariling stepsister mo gamit ang perang pinaghihirapan mo dyan. Ginagawa ka lang nilang bangko. Medyo pasigaw, nasabi ni Maricel. Hindi nila magagawa sa akin yun. Charlotte, alam mo kung anong nangyayari sa'yo? Alam mo kung ba't ganyan na iniisip mo kasi wala kang kasama. Alam mo kung sino may kontrol sa bahay nyo. Hindi ka nila tinitignan bilang anak o partner kung sino pa man. Nag-aalala na ako sa'yo eh. Alam mo kung ano nakikita nila sa'yo? Pera. Mag-isip ka na, huwag kang magpakamartir. Matapos ang tawag, nanatili si Charlotte sa loob ng kotse. Tinitigan niya ang nanginginig niyang kamay. Pilit niyang sinasabi sa sarili na nag-overthink lang siya. Pero bumabalik sa isip niya ang bawat sinabi ni Maricel. Doon niya unti-unting tinanggap ang posibilidad na baka tama ito. Na matagal na pala siyang ginagamit ng mga taong tinatawag niyang pamilya. Habang nagtatrabaho si Charlotte sa malamig na Canada, iba ang nangyayari sa bahay nila sa Pilipinas. Sa loob ng isang naka-aircon na kwarto, nagbibilang ng pera ang stepmother niyang si Linda. Hindi lang yun basta barya. Yun ang huling pinadala ni Charlotte na dapat pambili ng tiles at semento para sa bahay. Galing mo talaga mambola, ma? Natatawang sabi ni Crystal habang pinagmamasa ng kanyang sarili sa salamin. Sinusukat niya ang bagong sapatos na pinadala ng kanyang ate, pati ang bagong t-shirt na suot niya. Dahil sa bago kong sapatos, sigurado akong pinakamaganda sa party mamaya. Siyempre, kailangan galingan ng pag-arte sa video call. Kung di natin sasabihin may kailangang ipagawa sa bahay, hindi maglalabas ng pera yung ate mo. Kala niya madaling kumita ng pera dito sa atin? Maya-maya pa pumasok si Harold galing sa garahe. May dalang ilang paper bag mula sa mall. Inilapag niya ang mga yun sa sofa. May bagong rubber shoes, branded na t-shirt, at isang mamahaling relo.
Oh, napadami yata ang shopping mo. Nakangiting tanong ni Linda. Siyempre ma, kailangan maayos sa itsura habang nagmamaneho ng bagong motor. Biro ni Harold habang pinapakita ang relo. Pagkatapos sumarap siya kay Kristal at hinawakan ang kamay nito sa harap ni Linda. Salamat sa budget ha. Kung di kayo humingi ng pera kay Charlotte para sa mga materyales, baka hanggang ngayon pare-pareho pa rin ang suot ko. Maya-maya tumayo si Linda at kinuha ang bag. Tumingin siya sa dalawa na tila may seryosong paalala. Oh, ano pang hinihintay niyong dalawa dyan? Mag-ayos na kayo at tara na sa ospital. Hindi ba may check-up ka pa ngayon, Kristal? Kailangan masiguro na maayos ang lahat. Napatigil sa pagtingin sa mga paper bag si Kristal at bahagyang hinawakan ang kanyang tiyan sabay tingin kay Harold. Oo nga pala ma, nakalimutan ko na sa sobrang tuwa sa mga bago naming gamit. Inakbayan naman siya ni Harold ng mahigpit. Huwag kang mag-alala ma. Hindi ko sila pababayaan. Sabay-sabay na tayong pumunta para kampante tayong lahat. Sagot ni Harold na may kakaibang lambot sa kanyang boses na hindi niya man lang naiparamdam kay Charlotte sa kanilang mga tawag. Pero ma, paano ko maghinala si Charlotte sa check-up na to? Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na lang na ako yung nagpa-check up dahil sumasakit ang likod ko. Napakadaling paniwalain ni Charlotte. Lalo na't busy yan kakatrabaho. Basta Harold yung tungkol sa pinamili nyo, itago niyo muna sa kwarto para hindi makita sa background kapag nag-video call siya. Sa katunayan nga kulang yung pinadala niya. Sasabihin ko sa susunod na kailangan palitan yung bubong para may pambayad tayo sa susunod na check-up ni Kristal at sa iba pang luho nyo. Maya-maya, nag-vibrate ang cellphone ni Harold. Message yun mula kay Charlotte. Love, kumain ka na ba? Pasensya na kung bihira tayo mag-usap. Pagod lang talaga ako. I love you. Binasa ni Harold ang mensahe, pero hindi na nag-reply. Tahimik niyang itinabi ang phone at kinuha ang susi ng motor. Mamaya na yan. Kahit anong pagod niyo dyan, magpapadala pa rin naman yan. Sabi niya sabay alis nila papuntang ospital. Pagdating ni Linda, Kristal at Harold mula ospital, bakas sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Tawa sila ng tawa habang bitbit ang mga bagong gamit na pinamili nila bago ang check-up. Dahil sa magandang resulta ng pagsusuri kay Kristal, tila nakalimutan nila ang hirap na dinaranas ng taong nagpapadala ng perang ginagasta nila. Subalit natigil ang kanilang tawanan nang makita nila ang tatay ni Charlotte na si Mang Tomas na nakatayo sa may pinto. Hawak niya ang kanyang dibdib, bakas ang galit sa mga mata. Tigil niyo na tong kalokohang ito. Nakikita ko kayo. Alam ko ang ginagawa ninyo. Pinaglololoko niyo ang anak ko. Tumigil si Linda at hinarap ang asawa ng may matalim na tingin. Tomas, ano na naman ba itong sinasabi mo? Magpahinga ka na lang doon sa itaas kung sumasakit na naman ang batok mo. Hindi. Hindi ako mananahimik. Ikaw, Harold. Fiancé ka ni Charlotte, pero ano ginagawa mo? Bakit mo kinakausap at kinakalantari ang kapatid niya? At ikaw naman, Linda. Sarili mong anak kinukonsinti mo sa kamalian niya? Dahil sa galit, lumapit si Harold kay Mang Tomas. Matanda ka na, Tomas. Huwag ka na makialam sa amin kung gusto mo pang tumagal dito sa bahay na ito. Anong sabi mo? Akmang susugurin ni Tomas si Harold. Subalit dahil sa hina ng katawan, muntik na itong matumba. Sa gitna ng tensyon, biglang tinaas ni Harold ang kanyang kamao. Susuntukin na sana ang matanda sa sobrang inis. Ngunit bago pa tumama ang kanyang kamay, mabilis na tinulak ni Linda si Harold. Harold, wag! Huwag mo sasaktan na matandang yan. Bakit, tita? Masyado na madaldal ang isang to eh. Huwag mo siyang sasaktan dahil magagamit pa natin siya. Kapag nakita ni Charlotte na may pasa ang tatay niya, baka biglang umuwi yon o di kaya tumigil sa pagpapadala. Kailangan nating panatilihing maayos ang itsura niya para may dahilan pa tayo para humingi ng pera. Natawa si Kristal sa gilid habang sinusukat ang bagong relo. Tama si Mama, Harold. Si Papa ang best card natin para makakuha ng pera kay ate. Kapag sinabi nating lumala ang high blood niya, sigurado mag-overtime na naman yun sa Canada. Nanghina si Tomas sa narinig. Napaupo siya sa upuan habang nakatingin sa tatlong taong itinuturing niyang pamilya. Mga hayop kayo. Ginagawa niyo kaming gatasan ng anak ko. Lumapit si Linda kay Tomas. Mahigpit na hinawakan ng balikat.
Tumas makinig ka. Sa susunod na tumawag si Charlotte, sasabihin mong mas masakit ang batok mo at kailangan mo ng mas mahal na gamot. Gawin mo yan. Kapag hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makakausap kailanman. Maya-maya, iniwan nila ang matandang mag-isa sa sala. Umakyat ang tatlo sa itaas para mag-party, habang si Tomas, nanatiling nakaupo at tahimik. Gusto niya magsabi ng totoo kay Charlotte, pero pinigilan siya ng takot. Takot para sa anak niya, takot para sa sarili niya. Sa huli, wala siya nagawa kundi umiyak ng tahimik. Sa kabilang panig ng mundo, walang kaalam-alam si Charlotte na ginagamit ang sariling ama niya para tuloy-tuloy siyang hinga ng pera. Habang naghahanda si Charlotte para sa kanyang shift sa nursing home, biglang nagring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang stepmother na si Linda ang tumatawag, agad siyang kinabahan. Hindi pa man siya nakakapagsalita, agad na bumungad ang umiiyak na boses ni Linda. Charlotte, anak, buti sumagot ka. Ang tatay mo, lalong sumasakit ang batok. Hindi na makabangon, parang mas tumalala ang high blood. Sigaw pa ni Linda na halatang umaarte. Pero dahil sa sobrang pag-aalala, hindi agad napansin niya ni Charlotte. Kailangan daw ng mas mahal na gamot at mga test, Charlotte. Yung pinadala mo na nakaraang linggo na ipambayad na sa utang sa simento, wala na kaming pera dito. Baka pwede magpadala ka ulit kahit dagdagan mo na para sigurado. Wala rin ho akong pera dito eh. Kakapadala ko lang sa inyo. Pero sige, gagawan ko ng paraan. Magpapadala ako sa susunod na linggo, pangako. Subalit sa loob-loob niya, may iba na siyang plano. Naalala niya ang sinabi ni Maricel. Naalala niya ang mga duda niya. Matapos ng tawag, hindi na mapakali si Charlotte. Hindi na siya makapagtrabaho na maayos. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ama. Kaya nilakasan niya ang loob at pumunta sa opisina ng kanyang head nurse. Excuse me, ma'am. I need to talk to you. I want to request a 3-week leave. It's an emergency. My father is very sick back home. 3 weeks? Charlotte, you know we're short-staffed. Please, ma'am. I've been working double shift for years. I never took long vacation. I just really needed to see my father. Pagsusumamo ni Charlotte, dahil sa galing niya sa trabaho at sa tagal na rin sa nursing home, sa wakas pinayagan siya. Samantala sa halip na magpadala ng pera, sa susunod na linggo gaya ng sinabi niya kay Linda, ginamit ni Charlotte ang huling ipon para bumili ng tiket pa uwi. Kahit kay Harold wala siyang sinabi. Ang tanging tinawagan niya ay si Maricel. Bakla, uwi ako ha. Susurpresahin ko sila, wag mong sasabihin kahit kanino. Sunduin mo ako sa airport sa Martes. Pagkatapos ng mahabang biyahe, dumating si Charlotte sa Pilipinas. Paglabas niya ng airport, ramdam niya agad ang kaba. Nang makita niya si Maricel, lumapit siya at niyakap to ng mahigpit. Handa ka na ba, Charlotte? Baka mabigla ka sa makikita mo. Handa na ako, Maricel. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Habang bumabiyahe sila pa uwi ng probinsya, hindi mapakali si Charlotte. Nang malapit na sila sa kanilang kalye, pinakiusapan niya si Maricel na huminto muna sa isang tabi para hindi sila agad mapansin. Bumaba siya at naglakad papunta sa bahay. Bitbit ang maliit niyang bag. Pagdating niya sa tapat, napatigil siya. Ang bahay na sinasabing halos tapos na raw, ganun pa rin ang itsura. Walang bagong tiles, walang bagong bubong. Luma pa rin ang bakod. Ang malinaw na nagbago lang ay ang bagong motor na nakaparada sa harap ng bahay. Diyos ko, nasaan ang pera ko? Bulong ni Charlotte habang tumutulo ang luha. Dahil sa galit, pumasok siya sa loob ng bahay. Tahimik ang sala, maliban sa tunog ng aircon na galing sa kwarto niya. Ang kwartong siya mismo ang nagpagawa. Lumapit siya sa pinto at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Pagkabukas nito, tumambad sa kanya si Harold at si Crystal na magkapatong sa taas ng kama. Charlotte! Gulat na sigaw ni Harold habang mabilis na tumayo at naghahanap ng damit. Anong ginagawa mo dito? Ba't di ka nagsabi? Ate? Nauutal na sabi ni Crystal. Napilit tinatago sa kanyang sarili na natatakot siya sa kanyang ate. Mabilis itong nagtago sa likuran ni Harold. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit laging kulang ang pera? Sigaw ni Charlotte. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pinagtrabahuhan ko to. Nagtiis ako sa lamig, nag-noodles lang ako para may maipadala sa inyo, tapos ito yung makikita ko?
Biglang pumasok si Linda sa kwarto. Sandali siyang natigilan, pero agad na tumigas ang muka. Charlotte, huwag ka mag-iskandalo. Tindihin mo na lang. Ano intindihin? Fiancé ko siya at kapatid ko yan. Sigaw ni Charlotte habang tinuturo si Crystal. Ate, sorry, hindi namin sinasadya. Hindi na namin kayang itago, buntis ako, si Harold ang ama. Napatigil si Charlotte. Kumapit siya sa pinto para hindi matumba. Buntis ka? Oo, buntis ang kapatid mo. Kaya tigilan mo na ang gulo. At nangyari na. Isipin mo ang pamilya natin. Kailangan ng pamilya natin ng pera sa panganganak ni Crystal. Napatawa si Charlotte kahit nanginginig ang boses. Pera? Pera pa rin? Kahit ganito na yung ginawa niyo sa akin, pera pa rin na hinihingi niyo? Maya-maya, lumapit si Harold. Nakayuko lang. Harold, lahat binigay ko sa'yo, pati ang motor na yan, pera ko yan. Pero pati pala kapatid ko, kinuha mo na rin? Charlotte, pasensya na. Pero kasi mahal ko si Crystal. Mahinang sabi ni Harold. Sa sobrang sakit, hindi na nakapagsalita si Charlotte. Lumabas siya ng bahay ng mabilis. Diretso sa gate. Hindi niya na inabot ang sasakyan ni Maricel nang may humawak sa braso niya. Charlotte, anak. Napahinto siya. Ang humawak sa kanya ay ang tatay niya na si Mang Tomas. Pilit itong tumayo mula sa upuan. Nanginginig ang mga tuhod. Kita sa itsura nito na mahina ang katawan. Payat, maputla, halatang hindi inaalagaan. Puno ng luha ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa anak. Anak, patawad. Doon tuluyang bumigay si Charlotte. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat na kanyang nalaman. Tay, niloko nila ako eh. Lahat sila. Alam ko, anak. Patawarin mo rin ako at wala ako nagawa. Umiiyak na sabi ni Tomas. Humawak siya sa braso ni Charlotte. Parang takot na maiwan at mawala na nag-iisang anak na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Anak, isama mo na ako. Huwag mo na ako iwan dito. Hindi ko na kaya rito, Charlotte. Para na akong pinapatay sa bahay na ito tuwing nakikita ko ang ginagawa nila sa pera mo. Biglang lumabas si Linda sa pinto. Namumula ang mukha sa galit. Tomas, pumasok ka dito. Huwag kang gumagawa ng eksena dyan sa labas. Charlotte, iwan mo na ang tatay mo. Obligasyon mo pa rin na magpadala para sa kanya. Hindi. Hindi na ako mananatili sa bahay na ito. Isama mo na ako, Charlotte. Kahit saan, kahit sa maliit mong kwarto. Basta magkasama tayo, ayoko manatili dito. Tumingin si Charlotte kina Linda, Harold at Crystal na nakatayo sa may pinto. Wala siya nakitang hiya o pagsisisi sa mga mukha nito. Ang meron lang inis sa takot. Takot na mawala ang perang inaasahan nila. Sige tay, isasama kita. Determinado ang sabi ni Charlotte habang inaalalayan ang kanyang ama. Hinanap ni Charlotte sina Linda at Harold ang kanyang paningin. Diretso siyang tumayo sa harapan ng mga ito at walang takot. Huwag niyo na kaming susundan. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niyo sa akin. Maricel, tulungan mo ako. Bukas na bukas pupunta tayo sa abogado at sa police station. Maghahain ako ng kaso laban sa inyo dahil sa pagnanakaw at panluloko niyo. May hawak ako mga resibo ng lahat ng padala ko. At malinaw na walang napunta sa bahay na to. Nanlaki ang mga mata ni Linda. Biglang nawala ang yabang sa mukha ni Harold. Charlotte, huwag naman ganito. Oo nga, Charlotte. Pamilya tayo. Sigaw ni Linda na ngayon ay nagsisimula ng kabahan. Pamilya? Wala akong pamilyang magnanakaw at traidor. Maganda na kayo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang bawat perang kinuha niyo sa akin. Pati ang motor mo, Harold. Kukunin ko yan. Pera ko ang pinambili dyan. Inalalayan ni Charlotte ang tatay papasok sa sasakyan ni Maricel. Habang umaandar ang kotse, napatingin siya sa bahay na pinagtrabahuhan niya ng 3 taon. Wala na siyang naramdaman doon. Pagod na lang at desisyon na hindi na siya babalik. Ayos lang tayo, tay. Ako nang bahala sa atin. Hindi na kita hahayaang abusuhin pa nila. Mahinahon niyang sabi sabay sandal sa balikat ng kanyang ama. Habang abala si Charlotte sa pag-aayos ng papeles laban sa kanyang pamilya at kay Harold, pansamantala muna silang nanuluyan ng tatay sa kondo ni Maricel. Pagod na pagod si Charlotte sa maghapong pagtakbo sa abogado at sa presinto. Subalit mas matindi ang determinasyon niya ngayon kaysa sa pagod.
Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Charlotte. Nakita niyang si Renz ang tumatawag mula Canada. Agad niya itong sinagot. Charlotte, kumusta ka? Nalaman ko sa nursing home na bigla ka nag-leave at umuwi dyan dahil sa tatay mo. Okay lang ba kayo? Halata sa boses nito ang pag-aalala. Doon na siya tuluyang napaiyak. Ikinuwento niya lahat. Ang bahay na hindi man lang naayos. Ang ginawa ni Harold at Crystal. Kung paano ginamit ang kalagayan ng tatay niya para humingi ng pera. Tahimik lang si Renz sa kabilang linya habang nakikinig. Hindi ko akalain na gagawin nila yan sa'yo. Sabi ni Renz, halatang galit din. Huminga ng malalim si Charlotte. Pasensya na Renz, ayaw ko na sana magdagdag ng problema. Magulo lang talaga ang lahat ngayon. You're not a problem. Makinig ka. Magpa-file ako ng 2 weeks leave. I will go to you. Diyan sa Pilipinas. Tutulungan kita at ang tatay mo. Hindi kita iiwan sa gitna ng ganyan. Pagkalipas ng 2 araw, dumating nga si Renz sa Pilipinas. Doon lang sila formal na nagkakilala ni Maricel sa lobby ng kondo. Bago sila umalis patungong probinsya, lumapit ang tatay ni Charlotte na si Mang Tomas. Anak, sasama ako. Gusto kong harapin ang mga taong yan. Hinawakan ni Charlotte ang kamay ng kanyang ama. Tay, magpahinga na lang muna kayo dito sa kondo. Baka mamaya tumaas ang high blood niyo sa sobrang gulo dun. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari pa sa inyong masama. Tama si Charlotte pa. Singit ni Renz habang inaalalayan ang matanda. Kami na ang bahala kay Charlotte. Sisiguraduhin namin matatapos ang lahat ng ito ngayong araw. Oo nga, tatay. Ako nang bahala sa best friend ko. Hindi ko yan papabayaan. Promise ho. Dagdag ni Maricel. Kaya naman napilitang manatili si Mang Tomas para na rin sa kanyang kalusugan. Pagdating nila sa probinsya, hindi lang si Renz at Maricel ang kasama ni Charlotte. May dala silang 2 pulis na may hawak na warrant of arrest para sa kasong qualified theft at estafa laban kina Linda, Harold at Crystal. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, namutla na sina Harold at Linda nang makita ang mga pulis. Charlotte, ano ba? Ano na naman to? Ba't ka pa bumalik? Mataray na bungad ni Linda kahit halatang kinakabahan. Nandito ho ako para bawiin ang kinuha niyo sa akin. Para harapin niyo ang batas. Inilabas ng pulis ang warrant. Linda, Harold at Crystal, may warrant of arrest kayo. Sumama kayo na maayos. Anong warrant? Pamilya mo kami, Charlotte. Sigaw ni Harold habang akmang lalapit para takutin si Charlotte. Biglang humarang si Renz sa harap ni Harold. Mas matangkad at mas malaki ang katawan ni Renz, kaya napaatras si Harold. Huwag mo susubukang hawakan siya. Tapos na ang pananakot mo sa kanya. Saka wag nga umarte, Harold. Alam na ng lahat ang kalandian niyo ni Crystal, no? Singit ni Maricel habang tinuturo ang dalawa. Hindi na kayo makakalusot ngayon. Biglang lumapit si Crystal at kay Charlotte. Napaluhod pa ito sa harap. Ate, please maawa ka, buntis ako. Wag mo naman ako ipakulong. Hindi umiwas ng tingin si Charlotte. Nung nilaloko niyo ako. Naisip niyo ba yan? Nung ginamit niyo ang tatay natin para makakuha ng pera. Naisip niyo ba kung maaawa ako? Sinubukan pang magsalita ni Harold, pero agad siyang pinigilan ng pulis. Sumunod na lang kayo. Malamig na sabi nito. Habang pinoposasa ng mga pulis si Linda, Harold at Crystal, biglang lumuhod si Crystal sa harap ni Charlotte. Ate, maawa ka naman, di ko naman ginusto to eh. Para lang sa bata to, ate, please. Hindi siya sinagot ni Charlotte. Tahimik lang siyang nanood habang hinahakot ng mga taong kinuha ni Maricel ang gamit sa bahay. Appliances, bagong sapatos, mga damit at pati kama na siya ang bumili. Kinuha na rin ni Charlotte ang susi ng motor mula kay Harold. Ito na ang huling beses na magkikita tayo. Wala na kayong aasahan sa akin mula ngayon. Sa korte na lang tayo magkita. Habang umaandar ang sasakyan, hinawakan ni Renz ang kamay ni Charlotte. You're very brave, Charlotte. Proud ako sa'yo. Matapos ang tensyon noong nakaraang araw, kung saan tuluyang nakulong sina Linda, Harold at maging si Crystal, dinala ni Renz sina Charlotte sa Bukidnon para makapagpahinga. Sa loob ng sasakyan puro tawanan lang ang maririnig. Tay Tomas, ayusin niyo po si mamaya ha. Dapat pang passport photo yung dating. Yung pogi. Dapat di halatang galing sa stress.
Biro ni Renz habang nagmamaneho. Natawa si Mang Tomas doon. Aba, Renz, noon pa man ay habulin ako ng chick sa probinsya. Baka pag nakuha ko ang passport na yan, magkagulo ang mga flight attendant. So si Papa talaga. Passport pala pinag-uusapan. International playboy na agad ang nasa isip. Hirit naman ni Charlotte na hindi mapigilang mapangiti. Pagdating nila sa picnic area, agad na kumilos si Renz, pero sa paraang nakakatawa. Kunwari hirap na hirap siyang maglatag ng tela sa damuhan. Grabe, Charlotte, itong telang to. Ayaw sumunod sa ayos. At kailangan dumaan sa puwersa. Biro ni Renz na may kasamang pag-irap ng mga mata. Dahilan para humalakhak sina Maricel at Charlotte. Akin na nga yan, Renz. Daig mo pang pagong sa bagal eh. Tay Tomas, panoorin niyo si Renz. Kala mo nakikipag-wrestling sa kumot para lang makapag-picnic. Habang kumakain sila sa ilalim ng puno, tuloy-tuloy ang asaran. Tay, itago niyo na maayos itong mga papeles niyo ah. Bukas pupunta na tayo sa DFA para sa passport niyo. Paalala ni Charlotte habang inaabotan ng Diyos ang ama. Passport? Bakit ba atat na atat kayong kunan ng ganyan? Isasabak niyo ba ako sa Mr. Universe? Tanong ni Mang Tomas habang kumakain. Tayo naman, Mr. Universe agad. Di senior citizen category yon. Kailangan niyo ho yan. Para kung sakaling maisipan nating magbakasyon sa malayo, di hindi tayo mahihirapan. Isipin niyo na lang ito ang ticket niyo sa world tour balang araw. Nagtawanan silang lahat. Hindi na muna sinabi ni Charlotte ang sorpresa na sa Canada talaga niya balak itira ang ama. Sapat na munang alam ng tatay niya na kukuha siya ng passport para sa susunod na travel nila. Matapos kumain, nag-vibe check naman si Maricel. Tay Tomas, halika doon muna tayo sa view deck sa taas. Kailangan natin mag-practice para sa passport look niyo. Ako ang photographer niyo. Sigurado mukha kayong senador sa kalalabasan. O sige, Maricel. Renz, Charlotte, dyan muna kayo ah. Huwag kayong mag-aaway. Baka magkabukingan ko sino ang mas makulit sa inyong dalawa. Nang maiwan ang dalawa, inaya ni Renz si Charlotte sa mga kabayo. O ano, huwag mo akong titigan. Baka mamaya kung ano nang tingin mo sa akin. Tumawa naman si Renz. Ikaw ang baka dyan matunaw. Baka may love ka sa akin. Tara na, mag-horse riding tayo. Dahil unang beses ito ni Charlotte, medyo kabado siya. Renz, baka ihulog ako nito ah, mukhang masungit tong kabayo. Kasing sungit mo eh. Sus, parang ikaw yung masungit sa ating dalawa pero maganda. Huwag kang mag-alala. Ako ang horse whisperer dito. Pag sinabi ko easy lang ang takbo. Habang naglalakad ang mga kabayo sa gitna ng damuhan, hindi pa rin tumitigil si Renz sa kapilyuhan. Tumawa na lang ng malakas si Charlotte sa mga biro ng lalaki. Yan na naman yung mga biro mo ah. Pag ako talaga nahulog dito. Nako Charlotte, masanay ka na. Yan naman ang trabaho ng isang kaibigang gwapo at funny. Yung pasayahin ka. At siguraduhin hindi ka naiiyak. Tutulungan kita sa lahat. Pati sa pag-aayos ng pag-alis si tatay sa lalo madaling panahon. Basta ba, libre mo ako ng kape pagbalik natin sa Canada, yung pinakamahal. Makalipas ng ilang sandali, bumalik sila sa picnic area, kung saan sinalubong sila ni Maricel na may hawak na kuhang litrato ni Mang Tomas. Habang abala ang lahat sa loob ng mall, para sa huling hirit na shopping, masaya silang naglalakad sa gitna ng mga tindahan. Bit-bit ni Renz sa tatay Tomas ang ilang mga paper bag na puno ng makakapal na jacket, bagong maleta, mga damit na binili para kay Mang Tomas. Tay, dapat itong kulay blue na jacket ang suot niyo sa airport soon ha. Bagay sa inyo Mukha kayong balikbayan na rich kid. Kahit ano, Renz. Basta hindi na ako ginawin dun sa papasyalan natin. Maya-maya pa, humiwalay muna ng konti si Charlotte sa grupo. Guys, titingin na ako dun sa section ng mga sapatos ha. Sandali lang ito. Sunod na lang ako sa inyo sa food court. Naglalakad si Charlotte sa isang medyo tahimik na bahagi ng department store nang maramdaman niya ang kakaibang kaba. Biglang may humablot sa kanyang buhok mula sa likod at naramdaman niya ang malamig na talim ng kutsilyo na nakatutok sa kanyang leeg. Kala mo ba tapos na tayo? Pabulong pero galit na galit si Linda. Habang nabubulok ako sa kulungan, ikaw nagpapakasarap dito kasama ang lalaki mo? Itiwan niyo ako.
Paano ka nakalabas? Ano bang gusto mo? Gusto ko ng hustisya. Dahil sa'yo nakulong kami ni Kristal, sinira mo ang buhay namin. Mas pinili mo ang sarili mo kesa pamilya mo. Napatawa si Charlotte. Pamilya ho? Kailan niyo ako tinuring na pamilya? Nung ginamit niyo ako na parang bangko? Nung niloko niyo ako? Nung pinagpalit niyo ako sa sariling kapatid ko? Pasensya na ho, pero hindi pamilya ang ganon. Kung di ka madamot, wala sana nangyari. Ikaw ang may pera, ikaw ang may trabaho, dapat lang tumulong ka. Tumulong? 3 taon akong pagod. Ako nagbabayad ng bahay, kuryente, pagkain, luho niyo, tas ako pa masama. Sa isang mabilis na pagkakataon, hinawakan ni Charlotte ang pulso ni Linda. Buong lakas na tinadyakan ng tuhod nito. Sa gulat ni Linda na bitawan niya ang kutsilyo. Hindi pa doon natapos si Charlotte. Pinatulan niya si Linda ng harapan. Biglang sinampal ni Linda si Charlotte. Wala kang utang na loob, ako ang tumayong ina mo. Hindi umaray si Charlotte. Sa halip, tinitigan niya ang stepmother at binalik ang sampal ng mas matindi. Nagpalaki? Ako ay nagpakain sa inyo. Ako ay nagbayad ng kuryente, tubig at lahat ng luho. Hindi nga kita nanay eh. Isa kang linta. Nagpatuloy ang sagutan nila. Hanggang sa mahigpit na sinabunutan ni Linda si Charlotte, pilit na idinidiin ang ulo sa tiles. Mamatay ka na. Wala kang silbi, simula pa nun pabigat ka na. Sigaw ni Linda, habang lalo pang hinihila ang buhok ni Charlotte. Huwag mo kong maliitin. 3 taon mo kong ginamit. Pilit na kumakawala si Charlotte. Hinablot niya ang buhok ni Linda at buong lakas na inangat ang ulo nito. 3 taon mo kong ginawang bangko? Kapal na mukha mo. Sunod-sunod ang sampal niya. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. May sumisigaw, may tumatawag ng gwardya. Sa kabilang banda habang naglalakad si Renz, Maricel at Tatay Tomas sa loob ng mall, may narinig silang sigawan mula sa kabilang aisle. Nagtinginan sila at agad tumakbo papunta roon. Pagdating nila, kasunod na rin ng mga mall security at pulis na kanina pa naghahanap sa nakatakas na preso. Charlotte! Sigaw ni Renz habang mabilis niyang hinila at inalis si Charlotte palayo kay Linda. Pinilit na tumayo si Linda. Gulo ang buhok at namumula ang pisngi. Nang makita niya si Tomas, agad siyang nag-iba ng tono. Tomas, tulungan mo ako. Sinaktan ako ng anak mo. Mahal mo ako, di ba? Sabihin mo sa kanila na hindi ko sinasadya. Doon na napuno si Tomas. Hindi siya umatras. Lumapit siya kay Linda at bago pa makialam ang mga pulis, hinablot niya ang buhok nito at hinarap. Mahal, kapal mukha mo. Ginamit mo ako para ubusin ang pera ng anak ko. Hinayaan mo ako magmukhang kawawa habang kayo nagpapakasarap. Wala kang konsensya. Tomas, masakit. Bitiwan mo ako. Mas masakit ang ginawa niyo sa anak ko. Nilagyan na ng posas ng mga pulis si Linda. Humarap ang opisyal kay Charlotte. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa presinto para sa formal na statement. Kailangan niyo ring humarap sa korte sa susunod na mga araw para sa final hearing ng kasong ito at sa pagtakas niya. Sige ho, handa ho akong sumama. Ayos ka lang? Sobrang mong tapang kanina. Ayos na ako, Renz. Wala naman akong choice kundi maging matapang para sa sarili ko. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Habang inilalabas si Linda, napatuloy lang sa pagsigaw. Tumingin si Charlotte kay Tomas, kay Renz, kay Maricel. Ito ang mga taong piniling tumayo sa tabi niya hanggang dulo. Makalipas ang 2 araw, sa loob ng korte, tumahimik ang buong silid ng basahin ng hukom, ang desisyon. Nang marinig ni Charlotte ang salitang guilty, nakahinga siya ng maluwag. Napatunayang may sala sina Linda, Harold at Kristal sa kasong qualified theft at estafa. Dahil sa pagtakas ni Linda, nadagdagan pa ang hatol sa kanya. Bago sila ilabas ng mga pulis, humiling si Charlotte na makausap sila kahit saglit. Lumapit siya sa rehas. Charlotte, anak, maawa ka. Bawiin mo yung kaso. Iyak ni Linda habang nakakapit sa bakal. Ate, paano ang anak ko? Paano ako manganganak sa kulungan? Tumingin si Charlotte sa kanila ng diretsyo. Si Harold tahimik lang na nakayuko at hindi makatingin. Naawa ba kayo sa akin? Nung kinukuha niyo yung pinaghirapan ko?
Naawa pa kayo kay tatay nung ginamit niyo yung sakit niya para humingi ng pera? Ito ang pinili ninyo. At ito ang resulta nun. Pagkatapos sa korte, dumiretso sila sa bahay ni Maricel para sa isang munting selebrasyon. Naghanda si Maricel ng lechon manok, pansit at cake. Kasama ni Naren sa tatay Tomas. Masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Habang kumakain, hinawakan ni Charlotte ang kamay ni tatay Tomas. Ito na ang tamang oras para sabihin ng sorpresa bago ang kanilang pag-alis. Tay, may sasabihin ho ako mahalaga sa inyo. Yung passport at visa na kinuha natin, hindi lang po yun para sa bakasyon. Tay, aalis na tayo. Kasama ko na po kayo pagbalik ko sa Canada. Doon na po kayo titira, kasama ko habang buhay. Naayos ko na po lahat ng papeles para doon. Para doon na kayo makapagpahinga. Ako na mag-aalaga sa inyo ng tama. Ano? Sa Canada na ako titira? Anak, seryoso ka ba? Isasama mo ang matandang kagaya ko sa ganoong lugar? Oo naman, tay. Hindi ko na po kayo iiwan dito na mag-isa. Tapos na ang hirap natin sa pamilya ni Linda. Doon tahimik ang buhay natin. Paliwanag ni Charlotte sa ama. Naiyak naman sa tuwa si Tatay Tomas at agad niyang niyakap ang kanyang anak. Masayang masaya ako, anak. Maraming salamat dahil hindi mo ako tinalikuran. Habang naghahanda na sina Charlotte sa pag-alis, doon palang tuluyang nagsimula ang balik ng ginawa ni Linda, Harold at Crystal. Sa loob ng selda, sabay-sabay nilang hinarap ang resulta ng kanilang pinili. Dahil sa iskandalo, iniwasan sila ng mga kakilala sa probinsya. Si Harold tahimik lang, halatang puno ng pagsisisi. Si Crystal umiiyak gabi-gabi. Iniisip ang anak niyang isisilang sa loob ng kulungan. Si Linda, na dating reyna ng tsismis at kayabangan, ngayon nakayuko na lang sa isang sulok. Wala ng boses at wala ng pera. Ipinagbili ni Charlotte ang bahay. Ginamit ang pera para sa paglipat nila ni Tatay Tomas sa Canada. Wala siyang iniwang kahit ano, kundi ang batas na sila mismo ang humarap. Sa departure area ng airport, mahigpit ang yakap ni Charlotte kay Maricel. Salamat sa lahat ha. Kundi dahil sa'yo baka hanggang ngayon niloloko pa rin ako. Tumigil ka nga, baka mamaya masira makeup ko ah. Mag-ingat kayo doon ni Tatay Tomas. At ikaw Renz, bantayan mo tong best friend ko ah pag ito umiyak dahil sa lalaki ulit. Lilipad ako ng Canada para batukan ka. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanila. Habang nasa eroplano, tahimik na nakatingin si Tatay Tomas sa bintana. Ngayon lang siya nakasakay ng eroplano at ngayon lang din niya naramdaman na malayo na sila sa lahat ng nananakit sa kanila. Paglapag nila sa Canada, sinalubong sila ng malamig na panahon. Hindi nagtagal, dinala sila ni Renz sa isang maayos at mainit na apartment malapit sa trabaho nila. Sa tulong ni Renz, mabilis nakapag-adjust si Tatay Tomas. Makalipas din ng ilang buwan, bumalik ang lakas ng kanyang Tatay Tomas at madalas na siyang nagluluto ng pagkaing Pinoy tuwing day off nila. Pagkalipas ng isang taon, maayos na ang buhay ni Charlotte. Na-promote siya bilang head nurse at kaya niya nang suportahan ng ama nang hindi sinasakripisyo ang sarili. Isang gabi matapos ang mahabang shift, may natanggap siyang text mula kay Renz. Charlotte, tapos sa flight ko, kita tayo sa 7-Eleven? Dun sa paborito nating pwesto? Nakangiting lumabas si Charlotte. Suot ang kanya makapal na coat. Hindi ito basta damit. Ito ang coat na pinahiram sa kanya ni Renz noong nagkwentuhan sila sa isang 7-Eleven convenience store. Hanggang ngayon nasa kanya pa rin ito at tila naging comfort blanket niya na. Pagdating sa 7-Eleven, nandoon na si Renz, masaya ang itsura at aura. Gabi na pero bakit mas lalong gumaganda yung mata mo? Anito sabay abot ng paboritong kape ni Charlotte. Hanggang ngayon bolero ka pa rin. Pero seryoso, naalala mo ba yung unang pagkikita natin sa airport? Nagmamadali ako noon tapos ikaw. Busy sa phone kaya tayo nagkabanggaan. Muntik na kitang awayin. Paano mo ako aawayin? Nakatulala ka nga sa akin. Pero doon sa grocery store, dito. Doon tayo totoong nagkakilala. Inabutan kita noon ng kape, tapos sinaya kita rito sa 7-Eleven, di ba? Kitang-kita ko sa mga mata mo na sobrang bigat ng dinadala mo noon. Naalala mo to?
Inilabas naman ni Renz ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Ito yung panyong naiwan mo sa airport noon. Hindi ko rin naibalik sa'yo. Lagi ko itong dala tuwing may flight ako. Nagsisilbing swerte ko. Nandyan pa pala yan? Etong coat mo, suot ko pa rin hanggang ngayon. Charlotte, sa totoo lang, nung nagkabanggaan tayo sa airport, kala ko aksidente lang eh. Pero nung nakita ulit kita sa grocery at inayang tumambay dito, alam ko na. Alam ko na ikaw ang babaeng gusto kong protektahan. At sa paglipas ng panahon, alam ko na sa sarili ko mahal kita. Higit pa bilang isang kaibigan. Alam ko marami kang pinagdaanan kaya hindi kita mamadaliin. Pero gusto ko sanang formal na manligaw sa'yo. Gusto kong patunayan sa'yo at kay Tatay Tomas na seryoso ako. Pwede ba? Nararamdaman ni Charlotte ang gaan sa dibdib niya. Ang coat na suot niya at ang panyong hawak ni Renz, paalala na may dahilan kung ba't sila nagkita noon at bakit magkasama sila ngayon. Renz, mula nang pinahiram mo sa hantong coat mo, alam ko na ikaw ang sagot sa mga dalangin ko. Kaya oo, pumapayag akong ligawan mo ko. Matapos ang pag-amin ni Renz sa 7-Eleven, nagsimula ang panliligaw niya kay Charlotte. Hindi ito yung grande, pero ramdam ang effort. Madalas niya itong sunduin sa trabaho at mag-abot ng paborito nitong kape. Kapag day off, sinasama niya si Charlotte at si Tatay Tomas sa parke. Isang araw, inaya ni Renz si Charlotte sa isang formal na date. Charlotte, handa ka na ba sa pinaka-espesyal na gabing ito? Ang ganda ng suot mo, Renz. Mukha ka ng piloto. Dinala ni Renz Charlotte sa isang restaurant. Habang kumakain at nagkukwentuhan, napansin ni Charlotte kung gaano siya kakomportable. Charlotte, ang saya ko na makita ka nakangiti ng ganyan. Isang taon ang lumipas at naging matatag ang kanilang relasyon. Sa buong panahong yon, hindi nawala ang effort ni Renz. Hindi mamahaling regalo, kundi sa oras, pag-aalaga at pagiging totoo. Naging malapit din siya kay Tatay Tomas, na buong puso siyang tinanggap. Isang gabi ng taglamig, nagaya si Renz na maglakad sila habang may hawak na mainit na kape. Simpleng sandali na puno ng katahimikan at saya. Charlotte, isang taon na simula nung sinabi kong gusto kitang ligawan. Ngayon gusto kong formal na tanungin ka. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na mahalin ka? Tsaka gusto kong tanungin kung pwede na ba tayo maging official? Renz, ang tagal kong hinintay na magtanong ka ulit. Of course, di ko na kailangan mag-isip pa. Oo naman, gusto kita maging boyfriend. Mahigpit na niyakap ni Renz si Charlotte. Walang salita, pero ramdam ang seguridad at pag-aalaga. Napangiti si Charlotte at niyakap din pabalik ang lalaki. Sa wakas, wala na siyang iniisip na sakit, galit o takot. Tahimik na ang puso niya. Kasama si Tatay Tomas at si Renz. Alam niyang ito ang buhay na pinili niya. Malayo sa panluloko, puno ng respeto, at may pag-ibig na hindi niya kailangang ipaglaban. 2 taon na mabilis na lumipas, ngayon hindi na lang sila magkasintahan kundi mag-asawa na. Nakatira sila sa isang maayos at mainit na bahay sa Canada. Ang paligid ay puno ng saya at tawanan dahil ngayong araw isi-celebrate ang kanilang baby shower at gender reveal. Makikita sa sala ang mga dekorasyong may halo ng asul at rosas. Maraming pagkain sa mesa. Mga pagkaing Pinoy na niluto ni Tatay Tomas at Maricel, na lumipad pa mula Pilipinas para sa okasyong ito. Tay, dahan-dahan lang sa paglalakad, baka mapagod kayo. Hayaan mo ako, anak. Excited na akong malaman kung ang apo ko ba'y lalaki o babae. Dumating si Renz bitbit ng isang baso ng gatas para kay Charlotte. Handa ka na ba, mahal? Kanina pa excited ang mga bisita. Oh, heto na ang hinihintay ng lahat, Renz, Charlotte. Lumapit kayo rito sa harap. Saad ni Maricel at ipinwesto ang lobo sa gitna. O ayan, sabay-sabay nating putukin ang lobo para malaman natin ang gender. At sa isang sandali, sumabog ang lobo. Kumalat ang napakaraming rosas na confetti at maliliit na rosas na lobo sa buong sala. It's a girl! Malakas na sigaw ni Maricel habang nagtatatalon sa tuwa. Babae, magkakaroon ako ng munting prinsesa. Agad niyang niyakap si Charlotte.
Salamat, Charlotte. Maraming salamat. Nagyakapan sila, kabilang na si Maricel at ang tatay Tomas. Sa sandaling yon, napatingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang mapayapang kapaligiran ng Canada. Naalala niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa Pilipinas. Pero ngayon ang lahat ng yun ay malayo na. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi lubos lang na pasasalamat. Pasasalamat dahil pinili niya iligtas ang sarili at ang kanyang ama. Sa sipa ng kanyang munting prinsesa sa loob ng tiyan, alam ni Charlotte na ang batang ito lalaking puno ng pagmamahal at respeto. Meron na siyang sariling pamilya. Isang pamilyang hindi siya tinuturing na bangko, kundi isang mahal sa buhay na dapat alagaan. Sa wakas, nahanap na ni Charlotte ang kanyang tunay na tahanan. Ang pagiging OFW, hindi madali para gawing bangko ng sariling pamilya. Ang kwento ni Charlotte ay paalala na ang pagmamahal sa pamilya ay may hangganan, lalo na kung ang sarili mong kapakanan ang nasasakripisyo. Mahalagang matutong mag-set ng boundaries at piliin ang sarili bago ang iba. Sa huli, ang tunay na pamilya, hindi ka ituturing na puhunan, kundi isang mahal sa buhay na dapat ding alagaan at irespeto. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli, paalam!